Ayan, good morning po sa inyo lahat. Nandito naman po muli yung lingkod, Sel TV Page muling nagbabalik at good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. At yan, andito po tayo sa labas ng bahay at may tulog pa sa loob. Hindi pa, andito po tayo sa ating kusina sa labas at mas masarap dito pag umaga, no? Bagamat malamig ang panahon, pero maliwanag na, ayan po. Ayan. Sino bang ating rereaksyonan ngayon? Ayan. Tayo po ay talagang late na. Pero ito nga, yung ano kay Lolo Miguel, ano? Yung sinabi ni Lolo Miguel tungkol dito sa kanyang mga apo. At pakinggan po natin yung kanyang short video clip. Yan. Bakit parang masamang loob sa papo mo? Ikaw na magsasabihan ng mukhang kwarta. Ganyan. Aba, ang kwarta ang bigay sa akin. At sabi nila, Sino may sabi mukhang kwarta ka? hindi kami. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabi ng ganyan. Walang kaugali. Grabe naman. Hindi dapat bilang isang apo, huwag magsalita ng gano'n. Sa lulo na sabihan mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin, nagmalaki. Kung nagparal, kung nagmalaki kanila. Wala silang utang na loob. Bakit tayo, sobrang mo sa kanila? Dahil dyan? Sa mga binibikan niya sa amin na lapastangan yung mga apo nila. Lapastangan nila kami yan. Kaya, ayaw ko na. Mas hindi kayo magkasundo. Hindi ko hinagad na magkaayos pa kami. So ayan po at ating napanood ang munting mensahe ni Lolo na talaga namang kinasama ng kanyang loob na sabihan siya ng kanyang mga apo nang siya ay mga mukhang pera. Sila ay mukhang pera, no? At ayon nga kay Lolo, ay talagang nag-iba ang ugali ng kanyang mga apo simula nung nagkapera at hindi na sila, kumbaga init sa pera na sila, no? Nilapastangan na sila, kumbaga binastos na yung mga nagpalaki sa kanila. Dito naman kila Erica at sa kanyang kapatid, talagang andyan yung mga grabe yung mga nababasa kong bashing, ano. So, yun nga, sabi nga ay, alam nyo sa bandang huli, yan mga magkakamag-anak. Darating yung time na susuko rin yung mga apo na iyan sa kanilang lolo, no. Mare-realize din nila yung mga pagkakamali nila. Oo, pagkakamali nila na ginawa nila sa kanilang mga matatanda na instead na yun, no? Instead na mahalin nila ay kanilang iniwan sa kasagsagan ng kung kailan may sakit. At ayun nga, sabi nga, merong nagsasabi pa na arte lang daw itong si Lola na may sakit, ano. So, nakakawalang ano talaga pagka ganito ang iyong maririnig na mga salita galing sa iyong pinakamamahal na mga apo, no? Nakakadurog ng puso sa matatanda. Yung matatanda pa naman ngayon 'pag nagtampo at tagal talagang ano, yung tampo nila talagang parang kulang na lang baunin nila hanggang sa hukay, ano. So, kaya ang payo ko dito sa magkapatid na ito habang may panahon pa at buhay pa ang inyong mga abuelo, abuela ay inyong suyuin na, no? Kayo ay lumapit na, kayo ay magpakumbaba at kayo ang unang lumuhod sa inyong mga ninuno kasi lolo nyo yan. Hindi yan, okay lang nanay nyo, gano'n ninyo, pero yung lolo nyo, ina ng magulang ng inyong ina ay dapat niyong karespetuhin dahil talagang may karma yan, no? Lalo na 'pag ang matanda ay lumuha, dadalhin niyo yan, mabigat yan sa inyong pamumuhay. Sinasabi ko sa inyo, proven yan, no? Na 'pag ang matatanda ang inyong winalang hiya, lalo't lalo na ay yun ang nagpalaki sa inyo, na ang hinangad lang naman ay inyong kabutihan. Tapos nung kayo ay magkamayron, ay inyong iniwan, no? Iniwan ninyo at kung ano-ano pang masasakit na salita ang inyong sinabi. Okay lang sana yung sampalin nyo, kurutin nyo. O okay yun. Pero yung magsalita kayo na yun ay tagos sa dibdib, sa buto, kumbaga sa kaluluwa nung mga nakarinig ng pinagsalitaan ninyo, hindi yun matatanggal kaagad kasi nakatatak yun sa isipan. Pero yung sakit lang ng katawan, nalipas yun, no? Halimbawa, sinampal mo, "Ay lola, pasensya na po na hindi ko sinasadya." Maaano yan, wala kang ibang binitawang salita.
'no, nabigla ka, puwede pa 'yun. Pero yung pagsalitaan mo na hindi maganda, naku, talaga namang tatak 'yun dito. Pero hindi ko sinabing sampalin mo yung lola mo, mas masama rin 'yun dahil mananakit ka ng matanda, 'no. So 'yun, kaya ang lolo niyo ay sobrang galit sa inyo. At saka dun sa mga e-lovers, musta na kayo diyan? Pati si Ate Edna binastos ninyo, mamaya lang kayo, ila-live ko kayo, 'no, ila-live ko kayo. Ay grabe kayo, grabe, 'no, grabe ang pang-aano ninyo doon sa inyong community sa Facebook. Mariosip itong mga e-lovers na 'to, nakasira kayo ng pamilya, 'no, nakasira kayo. Sa sobrang kasusul-sul niyo dito sa magkapatid, 'no, nasira ninyo yung pagsasamahan ng maglolo at maglola, 'no? Nasira ninyo yung kanilang pamilya, ano masaya na kayo ngayon, na yung matatanda ay nagdurusa, 'no? Ngayon sisisihin niyo pa si Kuya Bal at bakit pinakikialaman yung maglolo ano? Oy, natural lang na puntahan ni Kuya Bal at i-vlog at tanungin kung ano yung ano dahil saan ba nagmula itong si Erika, saan ba nakilala, dito sa Kalingap. So at, matatanda yung kanilang binastos. Ngayon, alam niyo naman si Kuya Bal ay ano sa mga matatanda, sa mga senior citizen. Oh, tapos ngayon sasabihin niyo binablog ni BSM dahil, sa views? Ang kakapal naman ng mga mukha nitong mga e-lovers na 'to, 'no? Mamaya pantayin niyo sa aking live at, babasahin ko yung mga pinagsasabi ninyo, 'no? Do'n sa inyong comment section, 'no? May nag-screenshot lang naman at, nai-forward sa atin. Sobra ang mga ginagawa ng e-lovers na ito, 'no? So, 'yun lang at, mamaya abangan niyo po ang ating live at sama-sama tayo muli. 'Yun lang ang ating update sa umaga ito and good morning sa inyong lahat. Bye-bye.